we're very honored right now to have my very good friend, Commissioner Bing Guanzon, to be with us so that she can tell us her wonderful thoughts about the pasabog that we had today and other important things that we want to talk about. Bing, you might want to greet first our mga kababayan natin. Thank you, Dr. Rain, at sa kababayan natin. Maraming salamat po at lagi niyo po akong pinapakinggan at sinusundan. Kaya andito po ako praying sana lagi na tayo magkirito. Yeah. Bing, good morning. No, we just saw the pasabog of the press conference of the 18 ex-Marines. No, did you hear it? You saw it, right? So, what are your quick thoughts about it first? Number one, hindi naman yan lalabas yung mga taong yan with real names and their face uncovered. Kung hindi nila kaya panindigan yan. Kasi naman silang code honor na I hope ay they still hold in their that integrity in their character. So in other words, yung point of belief, kasi sasabihin lang, naniniwala ka ba? Baka ano lang, palang yan. Sa akin, I believe that kasi nga they have everything to lose by saying this and nothing to gain. Di po ba? So, number two, akala natin ilang billion lang ang na-deliver. Hindi 5 billion sa Saldico, deliver niya sa IBM, sa Bahat, sa Malacanang, ilang billion deliver niya Martin Luther King Romualdez, bill kickback na. Pero ito, ang sinasabi ng mga Marines, na ito, ng mga ex-Marines, ay sa total na delivery, umabot ng 805 billion? 850. Tama ba, Dr. Ren? 850 billion. 850 billion. At Yeah. kung i-spin nyo mga kababayan, ilan na kaya mga eskwelahan yan at mga gamot at pera pang ospital ng mga pobre at mga paaral, yung 850 billion nan. Tapos tayo tinax ng tinax, ang taas ng VAT natin ng percent, habang ninanawalan pala nila ang pera ng mga taxpayers. Ang isipin din yung 850 billion, hindi lang yun, pero isipin mo yun in term of anong equivalent niyan sa way of life sana ng mga Pilipino pobre. Biro mo, hindi makaaral dahil kahit sang tuition, wala naman pamasahe. Yung gamot sa bilas, zero billing, hindi yan totoo. May hospital lang na zero billing. Pag mga hospital na specialty hospitals, sa Philippine Heart Center, kung saan ko tumutulong sa batang may Down syndrome na kailangan ng heart surgery, wala zero billing doon. At dati po, kailangan ka pang kumanap ng BL o guarantee letter sa senador at congressman bago ka makapa-opera ng anak mo, kaya may guarantee letter ka ng 50,000. Isipin nyo sa 800 billion, ilang bata po ka at mga adults ang pwedeng wave dyan ang buhay nila sa 800 billion? Ilang ba ang mapapa-eskwela? May voucher o may kasamang bili ng pangangailan at pamasahe. So, habang ang Pilipino ay halos po mag-aawa na lang para makabenta ng 30 pesos para makabili lang ng isang kilong bigas sa araw na yan. 850 billion. Ang nabilang pa lang dyan sa delivery ng mga na sinasabing ex-marine. Paano pa yung iba? Yung nga sinasabi nila, di ba, earlier, magkano ang nawa natin sa flood control na kurakot is around 1.9 trillion. Mga bayan. Bing. Yeah, Bing. Sinabi pa nila no na it wasn't just the congressmen, cabinet secretaries as well
no? So lahat parang widespread yung corruption, and most damning of all, Bongbong Marcos was named as the mastermind. No, so Yun ang, what are your thoughts yun on ang this? sinasabi ko, Doc. Yeah, Hindi nila magagawa ito na systematic yeah, kung walang go-ahead si Bongbong bilang presidente. Kasi tingnan sa, o namang sa mga presidente, kahit nakaw yung mga congressman, may konting preno. Di time ni Digong, time ni Pinoy, may preno sila kasi natakot sila sa presidente na wala bang share, kumbaga. Dahil si BBM ay may kanyang share sa lahat ng kikakan na yan. Eh, si takot, di ba? Dahil especially na nandyan si Martin Romualdez bilang godfather ng mga congressman. Pero sabi na may undersecretary pa na kabuat doon ni Secretary Amina Pagaman. Grabe ang lapit kay Pinoy, ang lapit kay BBM, may text message pa nilabas si Congressman Erice nung yung Bersamin na yan. being meron Text ng mo si BBM. being pati mga generals nasabi din, no? Nasabi din, parang so it's so widespread, no? Grabe. Grabe ginawa nila sa mga Pilipino. Grabe yung ginagawa nila sa bayan natin na hindi, yung para bang pag-upo ni Bibi, yun ang sinabi ko kampanya eh. Umanda yung pag-upo niyan ni Isem. Pag-upo niyan, nanawan tayo niyan kasi nasa dugo niya yung pagdanakaw eh. It's exactly what I said during campaign. I never doubted it, and I'm not happy that I am even right because nangyari talaga. Yan talaga si BBM, dahil siya manag siya sa sunod na administrasyon kung hindi nila kaya siya ngayon parutin kagaya sa ibang bansa, mga Korea, mga Japan, mga ex ng mga prime minister doon, they go to jail for high officials in Japan. They go to jail even they're in office. Kung hindi nila gagawin dahil lahat ng institusyon natin, pati mga generals ay bili na, ay mga kabayan, dapat sa 2020 ay talagang total na palitan yung administration na ito. Huwag panunin yung mga senador niya at mga kongres niya para simula po tayo back to zero. Kawawa na talaga ang bayan natin. Honestly, when you say 2028, lumalamig ang dugo ko eh. Kasi ang tagal pa nun. You're still giving him two and something years to steal even more because he has proven very clearly that magnanakaw siya. Hindi, wala siyang pagpipigil. No? He will continue to steal. Even as we speak right now, he's continuing stealing. Diba? So, bakit I agree 2028? with you. That's why I was one of the first call for his resignation, si BBM. Yeah. Sinabi ko yan sa mga interview ko tsaka sa sarili kong mga Facebook na kailangan mag-resign siya. Kasi kalat naman he has failed as a president, not only because of his incompetency, but also because he's a cane addict. That's why he cannot make the right decisions. Sinabi ko na BBM resign. Pero hindi natin kasi hindi tayo kumbaga yung criticals hindi natin na buo doon sa mga rally. Kasi may mga grupo na kahit dilawan sila, gaya ng Keiko, ayaw nila ng BBS sign doon sa rally. Mag-rally na, hindi ako sa EDSA kasi di ba EDSA 1 ako. Na-point pa nga ako may Cory, di ba? Lumaban kami dyan sa snap election Cory vs. Marcos Warlords. Ako, lumaban ng pamilya ko doon sa Lord sa amin. Kinaya namin ang buhay namin dyan. Tapos sasabihin Kiko din, organizer dyan ng EDSA 40th year anniversary na walang BM resign ng mga plaka. Sino ka? Wala ka pa nga, hindi ka short pants nung panahon na kikapaglaban kami para sa mga freedom na. Ikaw, sabihan mo kami, Kiti, na hindi kami pwede maglagay o magsigayaw ng BBM resign. Ikaw siguro dapat hindi ka na makahok dyan. Lali ka pa naman tao noong 1996. Kaya nagalit si May Paner Kasi sabi bakit ganong klase anniversary yan ng P-Power, hindi pala kami makasabi ng BBM line.
Yan po So, talaga actually ang idiot na solution dito is for BBM design. Yeah.